Hello guys, suggest ko na before kayo mag-take ng 34 plus task training ay panoorin nyo yung video na to para sa gayon, familiar kayo dito sa toolbars and mga shortcut keys nitong software natin. Ito yung toolbars guys. Okay, i-discuss natin para mas maintindihan nyo before kayo mag-take ng training nyo. So, start tayo. Ang umpisa kasi niyan, pagka-open nyo nitong software natin, yung Ginger, wala pang naka-download na task. So, paano mag-download ng task? Dito yan, for example, sa training kasi merong nakalagay dyan sa taas na arrow down and arrow up button. Tapos, meron din itong M. Ang meaning nitong arrow down is to download task. Ang meaning naman nitong arrow up button ay to submit task. So, yan yung manual na pag-download at pag-submit ng task. Ano naman yung shortcut niyang? Shortcut ng pag-download ng task. Ang shortcut niyan is Control D. Okay, tandaan nyo yung shortcut key ng pag-download ng task is Control D. Ang shortcut key naman ng pag-submit is Control A. Okay? Yan yung shortcut niyan. Ano naman meaning nitong letter M? Ang meaning ng letter M is equal to manual downloading. Manual ka magda-download ng task every sa pag-submit mo. So, paano mag-manual download? Pipindutin mo yung pipindutin mo tong arrow down or yung Control D. Yan yung meaning ng manual. Pag clinic mo kasi yung letter M na yan, magiging letter A yan. Ano naman meaning lang letter A? Meaning ng letter A is automatic downloading. So, pag automatic downloading, every magsasubmit ka ng task, every magko-control A ka, or diba, pag natapos mo yung task, isasubmit mo, every submit mo ng task, automatic magda-download yung next task mo pag ginawa mong A ito. Pero I suggest, gawin nyo yan kapag sa actual task na and kung sanay na kayo. Pwede rin naman sa training, kung gusto nyo tuloy-tuloy kayo gagawa tapos tatapusin nyo. Pero kung gusto nyo, pwede nyo naman palitan yan. Pwede kayo mag-automatic una. Then, pag gusto nyo na magpahinga, i-manual nyo. Then, after nyo masubmit, tsaka nyo exit yung software. Okay, pwede naman yan. Then, yan. Proceed tayo dito sa toolbars and shortcut keys ng mga tools. Una, siguro delete ko muna to. Dito tayo una sa save. Ang pag-save ay Control S. Gawin nyo yan kapag lagi nyo yan gawin yung pag-save ng task. Para, for example, mag-browse out or mawalan ng internet, ma-recover yung mga nagawa nyo na dito sa task nyo. Okay, and ang sunod dyan, hand tool. Yung hand tool, ang shortcut key niya is W. So, ayan, naka-W ako. Ayan, kita nyo. Ginagamit yan pang navigate ng map. Yung W. Ito namang, zoom in. Ang shortcut keys niya is equals. Ang zoom out naman is minus. Ayan. Ayan. Pero pwede rin namang gamitin nyo yung sa mouse, yung scroll down and scroll up. Okay, itong scroll up, scroll down, then scroll out. Ayan. Para mag-zoom in, zoom out. Pwede rin yan, guys. Ito naman, yung sunod is color indicator ng category na nakaselect. Ang category, dito nyan makikita. Ang category lang na nandito is building. And ang color niya is red. So, kung anong nakaselect na category dyan, yan yung lalabas na color dito. Okay? So, kapag nag-label kayo, ang lalabas na color dyan is color red. Diba?
Kasi ang category ng building dito is red. Pag sa land cover, magagamit niyan. For example, merong water. Ang water, ang color nun usually is color blue. Kapag trees, ang usually na color nun is green. Dito nyo makikita kung anong nakaselect na color. Dito yan magbabago. Color indicator. Kung anong nakaselect na category. Yan, tandaan nyo yan guys ha. Dito naman is select tool. Siyempre, wala pang naka-label dyan, wala ka pa masaselect. Yan. Label muna tayo ng ilan para ma-sample natin. Paano ginagamit yung select tool. Ang select tool guys, may iba't ibang klase ng pag-select. Pwedeng mag-select ka ng isa. Yan, isang layer, nag-select ka. Paano kapag gusto mo dalawa? Kapag clinic mo yung isa lang na select. Pag gusto mo dalawa, pwede ka gumamit ng shift. Hold shift, then click mo yan. Hold shift, tapos click mo to. Hold shift, click mo to. Hold shift, click mo yan. Para ma-select. Pwede rin naman yung nakaselect ka na ng A, and then hold left click lang, tapos highlight mo sila. Pwede rin yan, ganyan. Paano kapag gusto ko hindi kasama itong maliit na to? Siyempre, kapag ayaw kasama yan, pwede kong hold left click, tapos ito lang muna, then hold left click, tapos naka-hold din ako ng shift, then yan lang. So, hindi ko nakasama to, i-select. Kaya guys, pwede rin namang isa-isa, hold left click, tapos shift, yan. Hold shift, tapos left click mo isa-isa, yung mga gusto mo i-click. Pwede rin yan. Sunod naman dito yung S tool. Pan-draw. Nagamit yan kapag magdodrawing ka. Ayan. Drawing mo yung building. Pero, ang S kasi guys, hindi to straight. Yan o. Kasi, sumusunod yung lines nito kung saan nakatutok yung mouse. Ayan o. Iniikot ko yung mouse, umiikot din siya. Diba? Yan. So, parang freehand tool yan kung sa Photoshop. Parang draw tool niya. Sumusunod yan kung saan mo dadalhin yung mouse mo. Kuha. So, ito naman, sunod, F tool, right angle tool. So, right angle, ang means niyan is for straight lang. Straight lang siya kapag nag-drawing ka. So, pag nakadalawang point ka dyan, puro straight lang yan. Pag inikot ko yung mouse ko, saan lang pumupunta yung lines, straight lang, it's either pa left or pa right. Kapag lumik naman ako ng ganito, ang sunod, it's either pa taas or pa baba. Kahit ikot ko yung mouse ko, dun lang siya pumupunta. Kapag S tool naman, yan, nilipat ko sa S tool, may ikot yung mouse, tapos sumusunod siya kung saan nakadirect yung mouse mo. Kuha. So, yan, tandaan nyo, pag magdodrawing ka ng straight line, gamit ka ng F. Kuha. Pero pwede mo yan in combination nga. Itong tatlo. Itong tatlo kasi na to, tinatawag na drawing tool. Yan, tatlo na yan. S, F, tsaka G. Itong S, for example, ito, S. Yan, mag-S ako dyan. Tapos, F. Pwede ko yan combination. F naman sunod. Diba? Straight. Tapos, mag-S ako dito. Tapos, F ulit. Since ito, balik ko, naka-straight, naka-F ako nyan, gagawin kong S para maliko ko siya. Diba? Tapos, click ko yung una ko, then, space. Paano kapag meron dyan pa-arc? For example, may pa-arc dyan, diba? Pwede ako gumamit ng G tool. Yan, sample natin. Mare pa-arc yun dun. Yan, arc dyan. So, mag-G tool ako dito sa unahan ng point ko. Sa una kong point. Then, click ko lang, tapos space. Diba? Yung G-tool kasi, nagagamit yan sa mga arc na label. Pag pa-arc. Pag unang beses ka arc, kapag wala ka pa na-drawing, kailangan mo magdalawang point. Sa, dalawa, tsaka yan mag-arc. Pero pag while labeling ka, for example, nagle-label ka, tapos ito, pa-arc to, pag nag-G-tool ka, yung combination ka, since may point na yan dito ka na lang magpo-point. Kung part to dito. Kuha. Hatak mo lang, then left click ulit.
Ito naman is circle. Yung meaning niyang 7 is circle. Shortcut key niya circle. So, punta tayo dito para masample natin maayos. Lurayin ko muna. May dalawa kasing paraan na pag-drawing ng circle. It's either gagamit ka ng G-tool or 7. So, ang sample ng G-tool is yan ito. Point ako dito, point ako dito. Tapos, S-tool. Then, point ako dito. Then, point ulit ako dito using G-tool. Then, backspace na lang pagbabalik na sa unang linya. Pwede rin namang 7 itong circle. Click ko yung pinakagitna ng bilog. And then, hahatakin ko siya. Sabay, space. Then, select tool ko. Then, hilahin ko lang hanggang sa mag-match. Yan. Ayan yung dalawang klase na label ng bilog. Tapos, ito, box tool lang. Then, yan. Kuha nyo, guys. Yan, ulitin ko. G-tool, pwedeng ganyan. Tapos S, combination. Then space. Pwede rin yung G-tool na magkadikit eh. Point ako dito, tapos point ako dito. Then hilain ko ng ganyan. And then, space. Pwede rin ganyan yung pabilog. Yan yung dalawang paraan ng mag-label ng bilog. Pwede rin yung sobrang dikit eh. Yung sobrang dikit na ganyan. And then, space. Yan, di ba? Bilog rin siya. Yun yung dalawang paraan yan. Balik tayo dito. Ito naman, split tool. Ginagamit yan kapag magka-cut ka. For example, dito, label ako ng box. Pag magmumulti-cut ako, gamit ako ng F. F muna para straight. Kasi diba right angle, straight yan. Then, switch ko siya ng T. Sabay, space. Diba nakat siya sa tatlo? 1, 2, 3. Pwede yung ganun guys, multiple cutting. Pwedeng isa lang. Then T, sabay space. Kailangan guys, pag magka-cut kayo, laging ilagpas nyo. For example, ito, diba, nilagpas ko siya dyan. Kasi kapag bitin yan guys, tapos nag-T ka, then space, hindi yan makakat. Ang nakasulat dyan, no feature splitted. Kasi nga, bitin. Kaya maganda, ilagpas nyo na lang, then T sabay space. Pwede rin yung multiple eh, naka-F ako, tapos dito since naka-cut din, ganyan ko rin dito, then T sabay space. So, tatlo siya naka-cut. Kuha nyo. Pwede yung ganyan. Ito naman, erase tool. Usually, ginagamit ang erase tool sa mga butas yung gitna. For example, dito, may label yan dito, tapos imagine natin, di ba, butas yung gitna. So, gamit ako ng C dyan. C, itong erase tool. C, point ako dito. Trace ko lang yung butas. Then, pagbabalik na ako sa unang point, space. So, kapag nag-tilde key ako dyan, makikita nyo, butas siya. Diba? Ang meaning kasi nyan is to erase yung kung may butas yan, may erase. Ano bang tawag nyan sa iba? Paggagawaan ng cavity, tinatawag to na cavity, di ba? Sa ngipin may butas. Nagamit yan kapag may mga butas. For example, yan nga. Since yan, di ba, wala pa siyang pag gumamit ako ng C dyan, tapos trace ko yung pa-box niya na butas, then space, magkakat yan. Kuha niya. So, yan, dyan yan ginagamit usually sa mga butas. Pag sa gitna. Ito naman, comment, ginagamit to sa mga checker, wag na yan. Dito naman, delete. Yung B, pag may di-delete ka na layer. Yan, siyempre may layer. Pag gusto mo i-delete, select mo, then B. As in, baboy, yan Makikita nyo naman dyan pag tinutok nyo yung mouse ko. Ano yung shortcut key? Ito naman is to undo and redo. So, kapag kanina, di ba, may dinilit ako. Pag babalik ko yun, Control Z, di ba, bumalik. Kaya bumalik. Kapag gusto mo naman, Control Y, redo, babalik ko yung kanina. Nandito, yun.
Basta ito, undo and redo. Matik na yan. Kapag undo, pabalik. Kapag redo, punta ulit doon sa last mong ginawa. Tapos, ito naman is ano yan, edited view or normal view. Pag normal view kasi makikita nyo yung example, ito, normal view, makikita nyo red yung anong category. Pag edited view, makikita nyo kung ano yung mga in-edit nyo na. For example, ito, magiging dilaw yan, diba? Yan. Usually, normal view ginagamit natin. Group. Ang group naman, kapag related mga building, for example, ito, itong layer na to, yan. Sample yan. Pag kinat natin yan, then, related naman tong dalawang building na to, select ko yan, then, press ako ng 4 para mag-group. Ang itsura ng layer na naka-group is may dash line. May mga dash line dito sa taas. Yan, nakita nyo, parang nag-dash line yung lines nya. Yan sa taas. Tapos, naging solid. Pag i-ungroup naman, select all mo lang ulit, then 5. Diba? Nawala yung parang mga dash. Parang normal line lang na solid. Naka-group kasi, ganyan na. Meron siyang mga dash line sa taas. Yan, gets nyo 4 to group, 5 naman to de-group. Ito naman, vector. Ang meaning ng vector, guys, is direction ng wall. For example, itong building na to, label ko siya. Saan ba yung direction ng wall nitong building na to, guys? Saan ba papunta yung direction ng wall nito? Ang direction ng wall nito is paganto, pababa. Tapos patagilid. Diba? Papunta dito yung direction ng wall niya. So, kung maglalagay ka ng vector dyan, click mo tong lines na to, yung dito sa taas. Or 3. Press mo 3. Indication na hindi ka pa nakaset ng vector kapag ganyang, ano pa lang siya. Underscore yung ano. Yan, parang line pa lang na nakababa. Pag naging L yan, ibig sabihin, meron ka nang nakaset na vector. So, try natin mag-set ng vector Press ako ng 3, tutok ko dito sa edge ng line na ginawa ko. Then, trace ko kung saan papunta yung direction niya. Since napapunta dito yung direction ng wall niya, trace ko lang, then, wag nakadalawang point na ako, space. So, lalabas dyan, building vector is settle, tapos naging L yan. So, yan, naka-ano na ako, set na ako ng direction ng wall. Select yung layer ko, then, hold control, then drag down. Kung makikita nyo, pantay naman yung direction ng wall nya. Diba? Papunta dito rin, tapos yan. Yan siya. So, kapag nag-hold control drag down ako, tapos inikot-ikot ko yung mouse ko, hindi magbabago yung direction ng wall niya. It's either pababa lang or pataas. Kita nyo? Paano ba kasi yung mangyayari kapag hindi ka nakaset ng vector? Re-reset ko yung vector Gawin lang ako ng walang layer, na walang 3D wall or side wall na layer. Then, select ko, then press 3. Kita nyo is building vector is reset. Na-reset siya. Naging ganyan ulit. Hindi na siya pa L. Tapos, yan nga. Kailangan walang wall yung layer na magpe-press kayo ng 3. Ang meaning naman yan, pag wala nang nakaset ng vector, pag nag-hold control drag down ako, pag inikot-ikot ko yung mouse ko, nakikita nyo yung direction ng wall. Umiikot-ikot siya. Parang nagpe-freehand lang rin. Kung saan direction mo siya pupunta, dun siya mapupunta. Pag ganito, pag ganyan. Pag ganito, pag ganon. Diba? Pwede mong i-direct na pag ganyan na mismo. Sakto. Yan. Kuha. Pero kasi, once na maganyan mo yan, mas maganda is, pwede mo rin i-select yan, then press ka ng 3. Para dyan ka magbe-base ng direction ng wall mo. Diba? Since tama na siya dito, tama siya dito, pwede mo na yan i-set ng vector. Pwede ka kasi hindi mag-drawing kanina ng katulad kanina yung ginawa natin ng una. Paano ba muna paano mag-delete ng sidewall? Select yung layer, then Control Q. Yan, di ba? Nawala.
Pwede ka nang hindi magganto 3, tapos titrace mo ng ganto. Pwede hindi. Pwede mong gawin is, hold control drag down, i-match mo siya kung saan talaga siya na match. Then, select mo yung layer na yan kapag na-match mo na, then press 3. Para yung mga susunod na layer is, ganun din yung direction ng wall nila. Match. Gawa. Pwede rin ganun. Pero mahalaga rin yun, yung pag magsiset ka ng direction ng wall, yung ito-drawing mo umpisa. Tapos magdadalawang point ka. Yan na. Ito naman, adjust wall 6. Meaning kasi yung 6 na yan, parang copy-paste ng vector. For example, dito, ay reset ko muna yung vector ha. Yan, naka-reset na. Sample, dito. Drawing ako dito. Or dito. Yan, drawing ko to. Itong box na to. Then, gusto ko, pareha sila ng direction ng wall. Paano pag paganto yung wall ko, nagawa ko, di ba? Di siya pantay. So, kung gusto ko maging parehas yan, gagawin ko, saselect ako dito ng 3. Select ko muna tong layer na to. Kopyahin ko yung wall na to. Select mo, then 3. Para makopya or mag-set ng vector. Tapos, select ko yung layer na to, then 6. Para mag-set din siya ng vector. Parehas na yan sila ng direction ng wall. Gagawin mo na lang dito is hold control drag down mo lang papunta kung saan tama. Diba? Pero parehas na yan sila ng direction ng wall. Kanina lang kasi is pataas or pabaliktad yun drawing. Pero pag ganyan na rin yan. Kuha nyo guys. Parang copy paste makakopya mo yung wall nito pag nag 6 ka. Dun sa wall na wala pa. Kuha nyo. Kailangan mag-set ka muna, tapos paste mo dun sa wala pa. Para makopya. For example kasi, di ba, pag magkaiba, ayan, magkaiba sila ng direction ng wall. Medyo tabingi. So, pag nag-press ako ng 3 dyan, tapos dito 6, magiging okay yung direction ng wall niya. Di ba? Magiging sakto. Ayan o, tignan mo yung magkinagkaiba. Ganyan siya kapag hindi pa nakaayos. So, pag nag-3 ako dyan, tapos nag-6, nagiging ayos siya. Pwede mo na lang i-adjust kung gano'n kataas. Ayan. Mahalaga yan kasi kapag magko-connect ka ng dalawang building, kailangan pareha sila ng direction ng wall para lumabas itong red dash line na to. Mamaya didiscuss natin yun pag magdodrawing na tayo. Ito naman, V. Kapag may merge ka, for example, may nakakat na layer dyan. Yan, nakakat siya sa 3. Pag yung merge mo, select all, then V. Yan yung union or V. Yan na, tandaan nyo. Pag mag-merge ng layer, pag nakakat, pwede mo select all, then V pag yung merge mo. Yan. Ito, Y. Ginagamit kasi itong Y sa, land cover. Fix polygon. Wala yun. Ito, H tool. Ginagamit ang H tool. Kailangan pareha sila ng direction para gumana yung H tool. For example, dito, drawing ko to. Then, direction ng wall niya is pag ganito. Tama. So, press ako ng 3 dyan para magkaroon na ako ng set na vector. Then, drawing ko to. Tapos, lagay din ako ng vector. Para parehas na sila. Pag mag-H tool ako dito, tapos, tinuto ko yan dito, magkakaroon niya ng red dash line. Pag may nakaset na vector, tapos parehas sila ng direction ng wall. Ano ba pinagkaiba pag magkaiba sila ng direction ng wall? Example, ito, babaguhin ko direction ng wall nito. Re-reset ko muna. Ayan, na-reset na, di ba? Tapos, itong vector nito, for example, yung direction ng wall niya is, pag ganito, mali. Di ba? So, pag mag-H tool ako dito, from dito hanggang dito, walang lalabas na red dash line, di ba? Kita nyo, may red dash line ba na lumabas? Diyan. Wala, di ba? So, hindi mo yan mali yan. Kapag nag-connect ka dyan ng paganto, magkakaroon yan ng error pag renop mo.
Kasi magkaiba sila ng direction ng wall. Kaya sabi ko kanina, importante yan, direction ng wall. Kailangan parehas. Paano magkakaparehas? Gamitin natin yung 3 tsaka 6. Ito, since may layer na to, tapos tama, select ko tong layer ko na to, then press ako ng 3. Then dito, since nakaset na, hold control drag down na lang, magpaparehas na yan dyan. So pag mag-H tool ako dito, meron na yung lalabas na red dash line. Kita nyo? Ayan o, may red dash line na siya. So pwede ka na mag-connect nyan. Pag ganyan. Yan yung indicator na pwede ka na mag-connect. So pag click ko dyan sa ano kong point space, magkakaroon na rin yan ng wall. Diba? Yun yung indication na pwede ka na connect sa building kapag meron siyang red dash line. Pero magko-connect lang yan kapag pareha sila na ang direction ng wall. Yan yung halaga ng vector, guys. So sana tandaan nyo, ha? Para pag renop nyo yan, walang error. Control T para ma-check ng topology. Yung topology dito sa lalabas yung mga error. Lagyan natin ng mali, para ma-sample natin. Drawing ko muna. Drawing tayo dito. Tapos group. Diba? Grouping room, footprint. Pag nag-control T ka, dyan lalabas yung mga error. Siyempre, ayusin nyo lang yung mali. Tapos, control T nyo ulit para ma-check kung meron pa. Yun lang naman yun. Then, meron din tinatawag na add point. Sample dito. Label ako. Pwede ako mag-add point dito. Sabay, add point ulit. Then, adjust ko dito. Pwedeng ganun. Diba? Pwedeng hilain ko tong point na to. Then, add point ako dito. Tapos, hilain ko dito. Paano mag-add point? Tutok mo dito sa select mo yung layer. Then, tutok mo dyan. Magba-violet yung point na yan dito sa mouse mo. Then, press 1. Diba nagkaroon ng point? Paano naman mag-delete? Press 2. Tutok mo dyan sa point. Then, 2. Pag nag-green yan, press mo yung 2. Kuha. Paano kapag sobrang dami? Sample, dyan yan. Sobrang daming point. Pwede ako gumamit ng Z. From dito, sa dulo. Tapos, dito sa dulo. Diba, ang daming point niyan? Z ako dito sa dulo. Tapos, sa dulo nito. So, lahat ng point na nandito kanina, makawala na. Z. Ito yun, yung repair tool na Z. Okay. Yun, dito na nga tayo sa Z tool, repair line. Tandaan nyo, ito guys, drawing tool, diba? Itong tatlo. Tsaka ito. Drawing tool. Ang repair tool naman guys, ito. Z, saan ba yan? Z, X, tsaka L. Itong tatlo. Z, X, tsaka L. Yan yung drawing tool. Ito naman U tool kapag ano to magde-repair trace ka So, yun. Ang repair tool, magagamit mo lang yan kapag meron ng label. Kasi kapag wala pang label, pag nag-Z ka, ano i-repair mo dyan? Wala pang label, wala ka pang i-repair o ayusin. Siyempre, dapat meron ng label or drawing. Sample, ito, kulang, diba? Pwede ako gumamit ng X dito para isama yung kulang. Then, Z, combination, pag i-repair ko, then, yan. Kita nyo? Na-repair siya. Pwede yung ganon. ZX. Ang Z, kabaliktaran yan yung F. Yung X kasi ano lang rin yan straight line lang rin yan Ayan straight. Yung Z naman, para siyang S. Sa repair. Yan, naikot-ikot mo. Yung L naman, para siyang G. Pero pang repair, yan. G. Sabay, tutok mo na dito para yung kulang, malagay mo. Diba? Pwede rin yun, ZX tsaka L, yung gamitin mo pang repair na tool. Ano pa ba? ZX U. Yung U tool guys, ganito yung ginagamit. Pag may naka-layer na dyan, kailangan parehas lang rin sila ng direction ng wall. Sample, ito. Itong dalawang to. Pagko-connectin ko.
Pag connect ko sila, yan. Kailangan pareha sila ng direction ng wall. 3 ako dito, select ko, then 3. Then, hold control, drag down. Parehas na yan sila ng vector kasi nag-copy paste ako eh. So, pwede ako mag-U tool dito, U, itong U. Tapos, connect ko siya dito. Kita nyo, may red dash line pag nag-U tool. May lumabas na red dash line. Kasi parehas sila ng direction ng wall. Pag di yan sila parehas, sample dito, re-reset ko muna. Pag di yan sila parehas, sample, nakaganto yung wall. Pag nag-U tool ako dito, walang lalabas na red dash line. Kita nyo, may lumalabas ba? Wala. Kailangan pa rin, parehas sila ng direction ng wall para mayroong lumabas na dash line, red dash line. So, pag nag-U tool ako dyan, mare-repair yan. Repair tool din yung U tool eh. Then, mako-connect siya dito. Diba? Na-repair tong line na to, tapos rekta na siya naka-connect dito sa isang building na to. Tapos, pwede ko na lang siya i-cut dito. Kuha. Yun yung U tool. Kapag merong nasa gitna kang layer na gustong may isama, U. Ayan o. Then, cut mo na lang dyan. Kuha. Pwede rin naman Z or X. May red dash line din naman yan. Yan din yan. Sa X naman kasi, straight lang to eh. Wala siyang red dash line. Z na lang. Pwede rin. Pero ang pinaka ginagamit talaga dyan, U tool. Yan, U. Para magkaroon ng red dash line. Kuha nyo guys. Ganun mag-repair kapag nasa gitna yung layer. At napapagitnaan siya ng dalawa. Pag i-connect mo. Z, X, U, tas L. Pa ba? Wala na. Yun lang. Ito, E, rectangle. 2 point lang yan eh. Once na maka 2 point ka, makakagawa ka na ng rectangle. E. Tapos, 2 point, then hila. Diba? Rectangle na siya. 2 point, point ka dito, tapos point ako dito. Rectangle na siya. Diba? So, try natin i-drawing to ng buo. Nagagamitin ko yung mga tools na sinabi natin. Try ko dito, gamit ako ng S. Gamit ako ng F. S ulit, combination lang. Then, since dito, pag naka-F ako, hindi siya pantay, gamit akong S. Then, pagbalik ko ng una kong point, gagawin ko, space ko na lang. So, i-match ko lang ng konti para sakto. And then, goods na. Gawin ako ng vector. Inuna ko to, bakit? Pwede kong unahin to or ito. Kasi, ang unahin natin dyan, yung pinakamataas na building, guys. Kasi, doon tayo magbe-base ng susunod na mga layer, yung mas mababa. So, yan. Since sunod yung gagawin ko ng vector para pare-parehas na sila ng direction ng wall. So, yan. Pag ganito yung direction ng wall niya. Then, point ko dito sa edge ng layer tapos sa pinakababa niya, sa footprint. Then, space. Then, hold control, drag down. Sakto ko siya kung ganyan lang. Yan. Ito medyo sobra. Pwede ko nga i-reset yung vector ko. Then, i-trace ko na lang yan ng tama. Diba? Yan, reset ko yung vector, then trace ko ng tama kung sanay ka na. Yan. Para dito, sakto siya, then sakto rin siya dito. Okay na yan, pag tama na. Gamit naman ako dito ng H tool. Sa edge ako, dito ako nag-start. Bakit dito ako nag-start? Kasi yung height ng layer na to is dito. So, kailangan dito ako magdodrawing ng susunod na layer. So, H tool ako, dito ako mag-start. May red dash line naman, follow lang. Then, F. Kunin ko na rin to. S. Tapos, F ulit. Then, click yung unang point, then space. Yung tilde key guys pala, ginagamit din to. Yung tilde key, yan, nakikita nyo diba na yung kulay? Yung tilde key guys, ginagamit yan para makita mo yung kulay ng building. Ayan. Ang tilde key yung katabi ng tab. Wait, hanap tayo.
ito sa keyboard. Ang tilde key guys, ito yan. Yung katabi siya ng number 1 sa left side. Nasa taas ng tab, nasa baba ng escape. Ito yun, yung tilde key. Kuha nyo guys. Para makita nyo yung direction. Yung color ng building. Kung kulay blue yan, kulay blue yung lalabas dyan. Kuha nyo. Pero huwag nyo papalitan yung color guys ha. Sinample ko lang yan. Para maintindihan nyo. Mahalaga kasi yan kapag maglalagay ka ng butas. Example, lagyan natin butas dito ha, gamit C. Yan, para makita nyo kung butas ba o hindi. Kuha. Yan, tapos dito, H tool ka lang uli. Since dito yung height ng lang layer na to, dito ako mag-start. Then, connect ko siya dito. Umiikot yung mouse. Umiikot siya sa buong building kapag dinirect ako dito. Gagawin ko, click muna akong point dito. Then, tsaka ko siya i-connect dito sa layer na to. Para hindi siya umikot. Ano bang pinagkaiba pag umikot? Example, ito, H tool ako dito. Then, umikot yung layer. Mangyayari niyan na label ng buo. Ganyan kalaki yung magiging layer. So, kailangan pag ganyan na nasa gitna, gamit ka ng H tool, click ka muna ng isang point dito sa baba or sa ground. Then, bago mo siya i-connect dito sa isang building. Diba? So, pag space mo dyan, goods na yan, ito lang yung layer na yan. Kuha. Then, dito naman, H tool ulit ako dito. Pero dito kasi yung height niyan, H tool ako dyan. Then, dito, click ako isang point, since pag ganyan yung layer niya, patagilid. Then, connect ko siya dito sa red dash line ha. Makikita nyo naman may red dash line dyan. And then, space. Pwede ko siyang itulak na papunta dito. Tapos, hold shift para masakta ko yung height. Yan, it's na yan. Then dito, H2 lang ulit. Trace ko yung layer na to. Click ko na kong point, space. Kuha nyo ba guys? Ito, dito pa ata yan. Ganyan lang natin. Kasi ito, hilain ko lang yung point para sumakto siya. Dito, unahin ko siguro to. S tool ako dyan. S lang. Para freehand. Hindi siya puro straight eh. Then, space. Hold control drag down. Then, kukonek ka na. Parehas na kasi yan ng direction ng wall. Ay, hindi pa. Wala pala akong set na wall dito. So, gagawin ko, press ako ng 3. Ay, select ko yung layer na to. Press ko yung 3. Then, dito, select ko yung layer. Press ako ng 6. Yan, parehas na yan sila. Then, gamit ako ng H tool. Connect ko siya dito sa red dash line. Red dash line yan dyan. And then, F. Tapos, click yung una kong point and then, space. Diba? Nagkaroon na siya ng layer. Then, dito meron pa yan. H2 lang ulit. Pero hanggang dito ata yung layer na yan. H2 lang ulit. Connect ko sa red dash line. Then, follow ko lang yung lines niya. Dito. And then, dito. Then, space. Ayan na. Meron pa yan dyan sa mababang layer na building. And then, sunod. Ito pa pala, yung top layer na to. Gamit lang ulit ako ng S. Trace ko yung ano yan. Tsura. And then, space. Lagyan ko rin ng wall. Hold control, drag down. Yan. Tapos, ito siguro naka-group. Ito, cut pa pala to guys. Oh. Cut na yan dyan. S lang, then T. Yan, naka-cut na. Select ko to, then group. Bakit nag-grouping wrong? Saan siya may mali? Dito ata. Since dito yung lumalabas. So, gamit ako dito ng H tool. Then, trace ko siya. Hanggang saan. Then, space. Yan, wala na siyang footprint overlap. Dito, meron. Since hindi pa siya naka-group. Ganun lang guys, pag may error ha. Pwede nyong i-redraw or ayusin. Then, select all ko dito. Then, group.
Ito, nagkaroon lang siya ng error kasi nasa top layer siya. Kailangan naka-group yan. Select ko tong ano na to, then group. Kuha. So, ito yung mga naka-group dyan, tapos ito naka-group rin to. Related to, tapos ito related to. Okay, kaya naka-group. Pag related na building, naka-group yan sila. Then, pag nag-control T ako, mawala na yung error. Ito, dito, E-tool. Then, hold control, drag down. Tapos, multiple cutting, F. Then, letter T, sabay space. Ito, tatlong building ata talaga siya, pero hindi ata siya related. Magkakadikit lang talaga. Hindi na siguro yan naka-group. Ito naman, pwede ako mag-e-tool dito. E-tool. Then, repair ko. Ginamitan ko ng X since kulang pa dyan. Tapos dito rin, ay, dyan, okay na siguro. Then, hold control, drag, down. Kuha. So, since ito, magkaparehas lang halos ng itsura, pwede kong copy-paste yung layer na yan. Select yung layer, Control C, tapos Control V. Then, hihilain ko yon yung kinopy-paste ko. And then, adjust ko na lang ng konti. Diba? So, may wall na rin yun. Copy-paste ha, Control C, Control V, then hila. Diba? Gawin yun kapag magkaparehas lang ng itsura. Yung building. Ito, hindi ko sure kung kasama pa to ha. Pero nasa loob kasi siya ng red or ng border. Pag pinaka-capture yan, ganun lang. Pwede nyong copy-paste. Ito, pag pinaka-capture rin to, minsan kasi pinapa-capture to ng checker, capture nyo na rin. Ganito siya capture kung pinapa-capture ha. Gamit ako ng S-tool since patabing eh. Then, space, babalik ako dun sa una kong point. And then, cut ko dito. Cut ko dito. Cut ko siya dito. Cut ko siya dito. Bakit? Kasi itong layer na to, ito ground to. Ito, ground din to. Ito layer sa gitna. Parang pang-connect dito sa building na dalawa. Diba? Tapos, hold control, drag down para makuha ko yung wall niya. Diba? And then, ito, hindi ko sure kung re-repair ko siya, then cut. Pero para kasing aircon lang to eh, kahit di mo na siguro kunin. Pero pwede rin ganyan. Yan. Pero para sa akin, aircon lang yan. Ganyan na lang siya. And then, gamit ka naman dito ng H tool. Then, trace mo yan. Then, space. Yan, nakuha na. Then, select mo yan. Then, group. Pag pinaka-capture sa'yo ng checker yan, ganyan gawin mo. Okay. So, yan. Then, pwede mo na submit to. Yun lang naman eh. Copy-paste. Tapos, alas lahat ng tools. Dito nga lang, wala siyang pang-arc. Walang arc dito. And, circle. Pero, naturo naman kanina. Sana na-gets na guys. Okay, tapos pag naintindihan nyo na, pwede na kayo mag-start ng 34 task training. Panoorin nyo lang yung answer key sa training. Okay guys, salamat! Ciao!